Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga no, mga kababayan, marami po ang nakapansin dito sa nangyaring hearing sa Senado kaugnay dito sa issue ng PCSO. Ang sabi po ng ating mga kababayan, parang nagiinuman lang daw itong si Tulfo Pimentel at itong si Mel Robles dyan sa nangyaring hearing. Ayan. Yung gigil yung hinahanap kasi dyan mga kababayan, yung gigil. Hinahanap po ng ating mga kababayan dito kay Tulfo at kay Pimentel yung ipinakita nilang gigil noong unang pagdinig kaugnay dito sa PCSO. Pero in fairness doon sa pag-core issue naman, nakita natin yung gigil na tong si Senator Tulfo. Pero hinahanap po natin yung kay Robles, pati yung kay Robles ngayon, nakita natin yung demeanor niya, naging naging mabait na siya. Ano po kaya nangyari dito sa na to? Ang dating parang magkakwentuhan na lang kayo yung talagang gusto nyong i-present, ipakita sa ating mga kababayan na, uy, tumaya kayo ng loto, legitimate na yan. Ganyan yung proseso namin dito. Ganun ang dating No, hindi naman sa binibigyan natin ng kinakargahan natin yung nangyaring hearing kanina. Pero yun ang dumarating sa ating mga kababayan. Ito po mga kababayan, pinaka-latest na update kaugnay dito sa issue na to. Seeking to determine the legitimacy of the Philippine Charity Sweepstake Office PCSO Lotto jackpot winners. Sen. Rapi Tulfo raised several theories that cast doubt in the lottery system, which he said stemmed from the price augmentation employed by the agency. Ayun na po mga kababayan. Yung po talaga yung naging issue dyan Naalala nyo po nung tinanong itong si Mel Robles. Mamaya mga kababayan, meron pong sasabihin dito itong si Senator Pimentel na posible pwede nang pagka hindi pa inayos nitong PCSO ang kanilang mga sistema dyan, pwede po silang kasuhan ng graft. Mamaya po mga kababayan, papakinggan natin yung mga punto de vista nitong si Senator Pimentel kaugnay dito sa posibleng pagsasamba ng kasong graft sa mga board ng PCSO. Mantakan nyo yung mga kababayan, kita na kumbaga surplus money na ng PCSO. Inugment pa po to, naglagay pa sila ng 500 milyong piso para dito sa 649 lotto draw. Na kung saan po mga kababayan, maging itong si Pimentel hindi po makapaniwala sa loob lamang ng wala man atang isang buwan, meron pong nanalo. Noong pong kinumpyot nitong si Senator Rapi Tulfo, yung 649 na yan, gagastos lamang po ng 300 milyon ang kung sino man gustong manalo dyan sa dyan sa loto na yan, particular na lotto draw. Kahit natayaan niya lahat ng possible combination, talagang kikita pa rin po itong mananalo na to dito sa lotto draw. Ang theory po nitong si Senator Rapi Tulfo, merong katropa o kakilala dyan sa PCSO yung nanalo na yan, na kung saan pwede nating sabihin na nagprint sila ng pagkarami-raming ticket, kumbaga lahat ng possible combination doon sa particular na draw na yon, tatayaan po nitong nitong si Lone Beto. Kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Pero kung tayo tatanungin po dito sa particular na nito, sa totoo lang, merong yung mga theory nitong si Senator Tulfo kagaya ng root, may root access, Ang issue po dito mga kababayan, yung dalawang split 2 seconds po, pagdating kung meron kang access doon sa route na yon, talagang mamamanipula mo ang ticket mo kahit na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa yan, at ang lumabas sa draw 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pwede mo pong palitan ng mabilisan yan basta meron kang access doon sa route access. No, yung mga IT po, alam po yung route access na yan, tayo din natin alam yan, no. Kaya naman po mga kababayan, itong si Senator Coco Pimentel, ito po ang kanyang mga punto de vista dito. Dumako naman po tayo dito sa usaping tsacha. Napakakapal po talaga nitong mga congressman na to. Ngayon gustong palabasin sa ating mga kababayan itong particular na galaw ng House of Representatives na People's Initiative. Ang dating po, linilegitimize po nila itong People's Initiative. Ang dating po parang gustong sabihin na itong mga congressman, pakinggan naman natin ang tao. Narinig po natin si Salceda, parang merong
Ewan po natin. Tao naman ang pakinggan natin. Huwag na muna natin pakinggan yung 24 senador. Sino bang masusunod? Hindi naman galing sa tao yan. Galing sa House of Representatives yan eh. Ito po ang sinabi nitong si Senator Coco Pimentel, mga kababayan. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III appealed to President Marcos to step in the continuous charter change effort to amend the existing 36 years, grabe, tagal na po, no? 36 years old Constitution through People's Initiative that is causing a disruption between the Senate and the House of Representatives. Senator Pimentel, kung hindi pa po kayo na bigyan ng heads up kaugnay dyan sa ano nyo na yan, nagsalita na po itong si Marcos Jr. kaugnay dito sa People's Initiative. Sinabi niya na po na divisive. Pero yung mga galamay niya dyan sa House of Representatives, good cop, bad cop nga ang dating yan eh. Itong si Marcos Jr., pinapakita niya sa mga tao na, tigilan nyo yan, divisive yan, tigilan niyo yung People's Initiative na yan. Pero sa backdoor naman, yung mga galamay niya, dire-diretso sa tutulak dito sa People's Initiative. Paano natin alam? Si Senator Amy Marcos, di umano, itong mga direktiba nang gagaling sa opisina nitong si Martin Romualdez. At ang mga congressman ang nag-spearhead dito sa People's Initiative na to. Diba? Basically, ang ibig sabihin po nito, yung sinasabi ni Marcos, iba po sa ginagawa pagka nakatalikod na. Okay? Ang tanong, gusto ba ni Marcos ang People's Initiative? Kayo po ang sumagot sa baba, pero sa ating nakikita, kung sabihin man ni Marcos na ayaw niya yung People's Initiative na yan, kung maniwala po kayo, sa bagay, nabudol na kayo ng isang beses, kung naniniwala pa rin kayo, talagang wala na. Hanggang dito na lang po tayo, no? Kung yung mga sinasabi ni Marcos Jr. ngayon, lahat ng sinasabi niya pinaniniwalaan nyo, talagang tanso nga talaga kayo. Yun eh. Kung hanggang ngayon naniniwala kayo pagka sinabi niya divisive, wag natin pag-usapan, mga loko-loko rin pala kayo pagka naliwala kayo dyan kay Marcos Jr. Ang dami na pong kabudulan na ginawa niya noong pang panahon ng eleksyon, hanggang ngayon maniniwala kayo. Ak ng Petrang Karapata. Ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin itong si Senator Pimentel kaugnay dito sa issue ng ano na to. Tayo tatanungin, kasuhan nyo na ng graph kung sino yung mga kakasuhan ng graph dyan. Games nito naman, Lotto games ng PCSO after the augmentation of the jackpot. So, yung 642 hanggang 658, 5 games yan eh. 100 million, 100 million, 500 million, 500 million, 500 million ang augmentation. So 1.7 billion pesos yung augmentation, parang pamasko ng 2023. Natamaan lahat yun in less than a month. Or at least 1 month. More or less 1 month. So we will have to investigate further kasi there have been past instances na more than 500 million yung jackpot naturally, hindi augmented, but the natural accumulation of the jackpot. Correct. And yet yung natural accumulation, yung kunyari meron tumaya, lumaki yung jackpot. Meron na naman tumaya, hindi naman ako, lalaki yung jackpot. Ganun po yun. Yung augmentation naman, galing sa pondo mismo ng PCSO, ipapatong nila on top of the talagang nalikom na price dun sa particular na na yon, na lotto draw. Tignan natin yung time period bago siya tinamaan. It took mga 3 to 4 months, maybe 1 year pa yata. Correct. Subject to confirmation of factual review. Five games yung tinamaan. I'm talking about sa past 1 game na umabot na ng 500 million yung kanyang jackpot So it took months bago siya tamaan. Correct. Pero Sa akin, ngayon po mga kababayan, wala. Pagka nag-augment sila ng 500 million, the next month merong mananalo. For example, nag-augment sila ng 500 million dito sa particular na loto na to. Kaya hindi po natin maintindihan paano kikita.
Paano kikita? Nag-augment kayo ng 500 million, ang naging jackpot 600 million. Ibig sabihin, ang on top of the 500 million, yung pumasok na taya ng mga mananaya, nasa 100 million lang. Naglabas kayo ng 500 million, pumasok na-add doon sa 500 na pinalalunan, naging 600 million. Paano kumita yung PCSO doon? Hindi po natin maintindihan. Kailangan pa rin na ipaliwanag yan sa ating mga Ako ay kababayan. nagdududa. Ako rin ay nagdududa. Yung probability because of supposed to be millions. Probability and... Kasi ang assumption kasi is 500 million na pesos na yung jackpot, andyan na yung interest na daw nung mga betting public, tatagtatayaan na sila. But when it happened naturally, it took months bago tamaan eh. And then Correct. all of a sudden, itong augmentation ng 5 laro, o isang buwan lang, sa lahat. I mean, Nako po! Milyonaryo ka na dyan! Brad! basta ako ay nagdududa, but I'm not accusing anybody, but we're asking na nga the CICC to conduct an investigation. Precisely, hindi tayo rito naghahabol ng kung meron mang kriminal na wala naman talagang krimen o kriminal. Ang hinahabol natin dito is the Aba, huwag naman ganun, Senator. Kung yarin lamang na imbestigahan nyo na, kung meron kayong habulin nyo na. Ano ba naman to si Senator? palakasin ang Parang nag-iiba ata ang tono natin, Senator. Dapat, magtigas mo dyan. May hahabulin tayo, may hahabla tayo kasi mali na yung mga nangyayari na to. Isa akong mathematician at sa aking pag-aanalisa, masyadong malabo yung mga pinagagawa niya. pala sa Basic. ating sa PCSO and sa mga laro ng PCSO. Nakikita niyo po na possible motivation. Bakit ganun? Tayo, pagka ganyan lang si Senator Coco, pagdating sa mathematics, naniniwala tayo dyan. Mathematician yan magaling po sa math talaga yan. Pero dito sa isa na to, parang para po ata nga kumbaga sa juice, natunaw yung yelo sa inyo. Parang tumabang po ata ang lasa nyo, Senator. Pakiayos po kasi binabantayan po kayo ng mga kababayan natin. Tapos meron mga aligasyon na 400 million, 1 billion na pang-areglo dito sa issue na to. Di tayo naniniwala doon, pero pagka may alingas-ngas na ganun, alam na di ba? Ang naging kadalasin ng pangalan ng Starbucks, ano yung likelihood na isang pinakapos sa Wala, I'm not making any accusation, but I'm telling you, I have my doubts. We're happy na pumasok na yung CICC, but salita lang yun. So kailangan natin malaman ano talaga ang gagawin nila. What is the plan of the CICC para ang ultimate purpose, kung wala naman nangyayaring kalokohan, hindi tayo naghahabol na meron tayong kakasuhan. Ang habol natin, pag ang sasabihin ng CICC na Abulin nyo na, ano Pati hindi sila kayo nag-aabol? kumbinsido sa integridad ng mga laro ng PCSO, this will now boost the confidence in the activities and the games of the PCSO. That is our Ay, purpose. So, hindi nyo binibili yung statement ni GM Robes na ay hindi well guarded yan. 30 minutes before the game, nasa USK na yan. Yan ang pinapa-investigate namin sa CICC. Na yung gano'n, sa pag-describe nung system, Kasi dito sa issue na to, pera pinag-uusapan dito. Limpak-limpak na pera ang nasa disposal nitong PCSO. Ngayon, yung mga mag-iimbestiga, dapat, naku po, kung meron po kayong alam, Senator, labas nyo na. Naku. wala bang vulnerability, wala bang gap doon, may mga gap sa time yan na pwede bang masing Ang dating kasi, itong lahat ng bruhahan na to, mga kababayan, pagpalagay natin yung investigasyon na yan, tapos sasabihin na parang gusto lang i-establish dito sa dito sa nangyaring hearing na to, merong ang ganito yung proseso nyo. Sige, iimbestigahan natin yung itong proseso nyo na to. Sabi ng mga senador, kagaya yung sinasabi nitong si Coco,
Ang issue po natin dito, for example, pagkatapos ng investigation, ang mga findings dito, pabor dito sa PCSO. So, lahat ng mga doubts, lahat ng mga nagreklamo sa inyo, yung doubts mo bilang isang mathematician, ano na pong mangyayari ng Senator? Siyempre, di ba? Tayo nagpapatay. Ano po tayo dito, mga political watcher, ika nga. Tayo, hindi naman po tayo mga political vlogger. Mga watcher lang tayo. Hindi natin kinukonsidera yung sarili natin as vlogger talaga. Watcher lang. Usi. Narga. Yan ang challenge natin sa CICC. Okay. Kasi digital lahat ito eh. Digital. And someone's handling the speed. Correct. The data is there. The announcement is there. And there are time lags. May time lags po yan eh. Even if nami-mention is at 2 seconds, pagdating po sa cyber world, ang haba na po ng 2 seconds na yan. Sure, nabawi po yung 1.7 billion. According to the GM, nabawi nila, kumita daw sila by 800 million passage. Naniwala po kayo? Naniniwala kayo doon? So, ibig sabihin nun, kung 2.5 yung cash in nila, revenue in, kasi minus 1.7 na augmentation, 800 million daw ang kita. Kasi hindi na sila kikita ng mas malaki kasi tinamaan eh. Kung matagal yun, mas marami, pero tinamaan nga. That's why we have to O ngayon, yung pagkatama, ba't ganun naman kabilis? Hindi nyo nakinis yun. Tinamaan eh. Para ngayon, ang dating, to find out na medyo and para sa akin, na personal opinion, it's quite unnatural na five games in 1 month's time, tinamaan lahat. Ano ba yung sa science or what? Na yung probability na may manalo sa loob? Supposed to be champion. Well, alam natin yung mga number of combinations, pero sabi ko, ibangga natin sa past experience where a game already reached the 500 million level jackpot. So, for your information meron po tayong loto dito na umabot ng 1 billion. Kung di tayo nagkakamali yung 659, yun po yun. Panahon ni President Rodrigo Duterte, hindi po mapanalo-panalunan ang haba ng pila sa mga loto outlet. Pero dito po mga kababayan, mayat-maya may assumption nananalo. natin is andyan na yung attraction ng betting public. So, and what was our experience dun sa particular game na yun? So, we will use facts, no? Because it's the same betting public. It's the same betting public. It's the same. Please, early na po yung direction na nakikita nyo na kailangan i-amend dun sa charter. PCSO charter. Compliance lang ang kailangan because medyo na-disappoint din tayo kanina na the current PCSO board is using an opinion by Executive Secretary Mijaldea. Sino na ba ang Executive Secretary ngayon? Iba na. So Mijaldea represented the Duterte administration. Indulan po tayo. Malaking disappointment po yun. I mean, because of that, there might even be some violation of their charter. Ang word and spirit of their charter indicate that the board must always inform the president ano na nangyayari. And they have not been communicating with the president because they're relying on an E.S. Mijaldea opinion ng time pa ng past president. Mali na po yun. Yun yung sa prize fund, sir. Not only that, sa lahat, yung mga rules and regulations, pati scheduling of the games, Section 10 of their charter. Na ang reading namin pareho nung OGCC ay yung subject to the approval of the President refers to almost all of their actions. Kasi nga naman sila, attached naman sila sa Office of the President, arm sila ng Office of the President. So, ang spirit doon, hindi lang yung letter, but spirit captured by the letter, ang sabi, keep the President informed all the time. Kaso, hindi na po. Ginamit na lang yung anong tawag dito, yung sulat nitong si ES at saka yung mga sinabi nung nagdaang ES. Sir, yung sa PCSO, ang laki ng hawak po nilang pera, they can decide na gawin
Correct. 7 billion. Sino nagbabatay sa kanila, sir? Sino mag-check kung tama kung hindi ba yung kanila? Precisely. At saka dapat may imprimatur nga ng presidente. O, yun na nga. But they have been skipping this procedure at ginagamit nila is an old ES opinion na hindi pa applicable because as a context ng opinion, it's about contracts na sinabmit, contracts na luma na. And sir, hindi dumadaan sa DAA, sir, sila, di ba? Opo. Pero nakukuha naman yan sila. So, content. But that's a good point. Even the power of the board to use their funds for augmentation of the jackpot, medyo i-review na lang siguro ng Congress yan kasi and in the spirit of the universal healthcare law, sana i-contribute na lang po yun towards that universal healthcare law. Di ba? So ganun na lang yan. Ibig sabihin po ba na mag-bypass yung president? And meron po bang violation po ba? Practice. As a practice nila na lumabas sa hearing nga eh. They have not been getting approval of the Office of the President because they want to use a 2021 previous administration opinion na hindi naman applicable. Kasi sa first paragraph pa lang ng opinion, this is ang context nun, nagre-review siya ng kontrata with some other entity. So that is what's happening. So we call the attention of the PCSO. I hope they modify their behavior. O, di ba? Pag hindi nila gawin yon, well, after the call na yung attention nila, maybe we're open to graft and corruption cases here. Pero in the meantime, sir, ngayon, wala pa yung civic violation dun sa ating draft. Kasi di ba, department sila, they should do that. Pwedeng meron na, pero hindi ko sinasabi yun. Pero ang gusto kong sabihin, may na-achieve tayo ngayong hapon, pinoint out natin yun, agree naman daw sila, let us look at their future acts, kung gagawin na ba nila yon by getting clearance from the Office of the President. Sir, may feedback ng system provider ng electronic na pagtaya, online pagtaya na nag-start ng December. Pacific Online. Yes, sir. May question din po kayo. Hindi ko na sila natanong, basta as a know your customer rule lang ang ano doon eh. So marami maganda yung mga suggestions namin, Chairman, ni Senator Raffy Tulfo, how to improve it. Kasi nga saan ba yung case na yung picture na prinisit picture ng unggoy at sa SIM card registration. Ito naman ang sabi namin, Chairman, ang say adult yung picture, so may account na, pero yung actual na tumataya ay bata. Dapat ang improvement na sabi namin, Chairman, Senator Raffy Tulfo, real time dapat yung pagmo-monitor kung who is the one placing the bet online. Kasi sa physical betting, kita mo ko yung tao eh. Sasabihin ng teller, bata ka pa masyado, hindi ka pwede mag-place ng bet. Sa online, ang kita mo lang yung account ng tumataya. Pwedeng na-open yon using adult pictures, pero yung actual bettor is already a minor. Sir, early to say ba o meron ba kayong nakikita signs or clear na somehow a syndicate or a group is parang controlling the price, parang the jackpot na lagi yung material. Wala pa ako dun sa wala pa ako dun sa stage na yun that I can make such a statement. But tuloy-tuloy ang ating pagtutok dito. Yun? Ano ba naman yung picture besides the fees o actually, kasi nga, hindi kayo nagsasabi sa Malacanang. Correct. Correct. Milyon-milyon po Kung na-monitor tayo pinag-uusapan ng dito, Malacanang, mga kababayan. pwede rin silang kumilos from the top, utusan ang PCSO. Pero wala na lusot ang PCSO dahil andyan sila sa harap namin and they said yes. Tignan natin. So we will judge their sincerity sa future actions po nila. Parang nalalabuan tayo sa mga nangyayari ngayon. Well, pwedeng Senate ang mag-file ng case, pwedeng individual senators ang mag-file ng case, pwedeng group of senators.
Actually, ini-encourage ko nga mga people's organization and the citizens of the republic na interesado to file the cases kasi nabanggit na rin naman natin yung reasoning natin eh. So, but definitely ang Senado inaaral yung mga options available to us as an institution and to us as individual members of the Senate. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating talakayang kaugnay dito sa PCSO na to. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.